All right, get your Bibles. Let's open them to the book of Habakkuk. Aklat ng Habakkuk. Habakkuk chapter 1. So natuklasan natin, we remember from last week that Habakkuk is a pre-exilic prophet. So ang ibig sabihin ng pre-exilic, before na dinala ang Israel sa exile ng Babylonia, ay naglagay na ang Panginoong Diyos ng mga prophets na nag-warning sa Judah na mag-surrender na lang sila sa Panginoon at mag-surrender na lang sila sa Babylonia. At isa doon ay si Habakkuk as a pre-exilic prophet. So Daniel, Ezekiel, sila naman ay exilic prophets, at yung napag-aralan natin this morning, Zechariah, Haggai, Zechariah, Malachi, sila naman ay post-exilic prophets. Okay, so this siguro mga 605 or 607 BC, before na sinilang si Jesus Christ, ay nagminister na itong si Habakkuk sa kapanahunan ni pagkatapos ng kaharian ni King Josiah na maayos, tapos sinundan ng mga anak niya na magulo, at wala na, palala ng palala ang kingdom ng Judah hanggang sa dumating yung Babylonian captivity. Now, yung pinakatanyag na date ay 586 BC. Pero huwag kalimutan, nagsimula yung pananakop ng Babylonia 605, tapos 598, tapos 589. Okay, so tatlong beses yung pagsakop ng Babylonia, and pinaka-final yung 586. Okay? And so, nagtanong si Habakkuk sa Panginoon, Lord, hindi mo ba nakikita yung kasamaan ng Judah? At anong gagawin mo doon, Lord, dahil napakasama ng Judah? Pababayaan mo lang ba yan na ganyan ang Judah? Nasaan ang hustisya, Panginoon? At bakit, Lord, ganyan ang buhay? Ba't hindi kayo kumilos? And so on and so forth. So napaka-intense yung kasalanan ng Judah, at napaka-intense yung question ni Habakkuk kay Jehovah, kay Lord. And so now the Lord answers Habakkuk. Nakita natin yung unang answer ng Panginoon. Habakkuk, ako ay kumikilos, meron akong ginagawa sa araw mo na hindi mo nakikita, at hindi ka panipaniwala. Kung sabihin ko lang sa'yo, hindi ka maniniwala. Unbelievable. Hinahanda ko yung mga Chaldeans, yung mga Babylonia. Hinahanda ko sila. Which naman, mas lalong nagulat talaga si Habakkuk. Kasi sa isip ni Habakkuk, yung si Lord ang magre-rebuke sa Judah. Pero ang ginamit ni Lord sa pag-rebuke sa Judah ay mas masahol pa kesa kay Judah. So you see, eto ngayon yung second question ni Habakkuk. And so yan ang titingnan natin. Yung second question ni Habakkuk at yung second reply ng Diyos kay Habakkuk. So let's pray muna, and we'll get into Habakkuk chapter 1 verse number 12. But let's pray. Father in heaven, Lord, we thank you for the blessing of being in the house of God and having the Word of God in our hands. We thank you, Lord, for everyone that's here. And we ask your hand of blessing upon us, the Holy Spirit of God speaking to our hearts. Help us to understand that even though we cannot see you, and even though sometimes we cannot discern your will and your plan, that you, O Lord, are sovereign and in control, and that you, O Lord, have a perfect will, and that you are working that desire in the midst of sinners and saints and even the devil. And so, Lord, I pray that we would glorify you, find your will for our lives, and accomplish your will for our lives. I pray your hand of forgiveness upon us, Lord. We ask that you cleanse us of our sins and apply afresh the blood of Jesus Christ, Lord, upon our hearts, so that we may have perfect fellowship with you in these few moments in the Word of God. Help us, Lord, to understand your words and apply it to our lives. Change us, I pray, and I ask these things in Jesus' name. Amen.
and amen. Amen. Verse number 12, Habakkuk chapter 1 verse 12. So ito ngayon ang ikalawang tanong ni Habakkuk. Art thou not from everlasting, O Lord my God, mine Holy One? We shall not die, O Lord. Thou hast ordained them for judgment. And Almighty God, Thou hast established them for correction. Thou art pure, of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest Thou upon them that deal treacherously, and holdest Thy tongue, when the wicked devoureth the man that is more righteous than he? And makest men as the fishes of the sea, and as the creeping things which have no rule over them? They take up of all them with the angle. They catch them in their net, and they gather them in their drag. Therefore they rejoice and are glad. Therefore they sacrifice unto their net, and burn incense unto their drag, because by them their portion is fat, and their meat plenteous. Shall they therefore empty their net, and not spare continually to slay the nations? So yan ang tanong ni Habakkuk. Lord, ang sama ng Babylonia, linalamon nila ang mga bansa, papayagan mo ba sila na sila ang lalamon sa Judah? Di ba may pangako ka, Lord, na ang Judah, ang Jerusalem ay magiging isang ligtas na bayan balang araw, Lord? Makakalimutan mo ba yung covenant mo? Kung baga, yun ang tinatanong ni Habakkuk. Dahil hindi na realize ni Habakkuk yung plano ng Diyos, yung overall plan ng Diyos. Well, it's similar to us as Christian and as believers. We don't understand the instruments that God uses. May mga instrumento na ginagamit ng Diyos na hindi natin alam. Hindi natin alam. So, ito yung second question ni Habakkuk. Kung yung first question niya, Lord, hindi ka ba gagawa ng paraan para i-correct ang Judah? Sabi ni Lord, I am. Ngayon, sabi ng Lord, gagamitin ko yung Babylonia. At si Habakkuk naman, Lord, ang sama ng Babylonia. How could you use them? At sabi ng Panginoon, Habakkuk, trust in me. Sumampalataya ka sa akin. May plano ako. So, ipapakita naman ng Panginoon kung paano hahatulan ng Diyos ang Babylonia. So you see, hahatulan ng Diyos ang Judah, gagamitin niya ang Babylonia, pero hindi din niya palalampasin ang Babylonia, hahatulin din niya ang Babylonia. So do you understand that? So this is God's overall plan, and that's shocking. So una, you can see the instrument of judgment. So verse number 12. Tingnan mo yung verse 12. Art thou not from everlasting, O Lord, my God, mine Holy One? So question mark siya, pero sa Hebrew, sa ugali ng mga Hebrew, sometimes yung mga question ay actually statements of faith. So may pananampalataya naman si Habakkuk. Hindi siya nag-apostatize, hindi niya tinalikuran ng Panginoon, hindi niya nakalimutan yung biblical truth na natuklasan niya sa salita ng Diyos. No, if forward niya sa Panginoon, Lord, Ikaw ay mula sa simula, walang katapusan, walang simula, walang katapusan. Lord, Ikaw ang aking Diyos. Lord, Ikaw ang banal, kaisa-isa na banal sa lahat. We shall not die. Lord, alam ko na may pangako ka sa Israel, sa Judah, na hindi mo kami isasantabi forever. No? So, really, this is a statement of faith put in a question format. And it's a Hebrew expression. Hebrew prophets would do this. O Lord, Thou hast ordained them for judgment. So yung mga Chaldeans na inintroduce mo sa amin in this chapter 1, verse number 6, sabi, For lo, I raise up the Chaldeans. So yung Chaldeans, yan yung pinakalas na mga tribo na namuno sa Babylonia before na nawasak ang Babylonia. So, at kilalang-kilala sila sa buong daigdig bilang world conquerors. So sa kapanahunan, sa history ng mundo, nakita natin yung
apat na kaharian ni Daniel, naalala nyo yun? 4 kingdoms na nakita ni Daniel, Babylon, Medo-Persia, Greece, at saka Rome. So yun yung apat na visions na nakita ni Daniel. Well, we're here in Babylonia. Babylonia, the very first worldwide superpower relevant to biblical history. Okay? So, there, sabi niya dito, Thou hast ordained them for judgment. So, alam na ni Habakuk, nakikita na ni Habakuk, salungat ang Babylonia sa plano ng Diyos, therefore, they are ordained for judgment. So, tandaan ninyo ito, mga anak ng Diyos, if you are born again saved. Lahat ng mga salungat sa salita ng Diyos ay dadaan sa divine judgment. Kesyo ka mag-anak, kaibigan, mahal sa buhay, it doesn't matter kung ang tao ay sumasalungat sa salita ng Diyos, sila ay parurusahan ng Diyos. And they are in a collision. May collision yan sa layunin ng Diyos. Okay? So, they are ordained for judgment. And, Almighty God, Thou hast established them for correction. So, gagamitin ng Diyos ang Babylonia para i-correct ang Judah. Tapos, gagamitin din ng Diyos ang Panginoong Diyos, gagamitin niya ang Medo-Persia para i-correct ang Babylonia. And so, gagamitin din ng Diyos yung Greece, i-correct niya yung Medo-Persia. Gagamitin niya yung Rome para i-correct yung Greece, and so on and so forth. So, ngayon, ano kaya ang gagamitin ng Diyos para i-correct ang buong mundo? Anong event ang nasa hinaharap natin bilang mananampalataya na gagamitin ng Diyos para i-correct ang Israel at i-correct ang buong daigdig? Tama, tribulation period. So, meron sa Bible, 7 years tribulation period na kung saan ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot sa buong daigdig para i-correct sila. Now, papasok ba ang mananampalataya sa tribulation period? No. Hindi tayo papasok sa i-preserve tayo ng Panginoon sa oras ng tribulation na yan. Kasi yung hatol ng Diyos, hindi para sa mananampalataya yun. That's for the world, the unbelieving world, and Israel. Gagamitin ng Diyos yung tribulation para sa gitna ng tribulation, ang Israel ay matutuklasan niya na siya ay nagkamali. Yung kontrata, yung peace treaty na sinain niya na 7 years na nag-agreement sila sa Antikristo na poprotektahan sila ng Antikristo. Doon sa gitna ng 7 years, ibibitray ng Antikristo yung Israel at doon matutuklasan ng Israel, hindi pala siya ang Mesaya. Siya pala yung Antikristo. Tapos tatawag sila sa pangalan ng Panginoon, and whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So, i-deliver naman sila ng Panginoon after 3.5 more years. Tapos doon itataguyod ni Jesus Christ ang kanyang kaharian. And doon, 10% na lang ng Israel ang mabubuhay, pero yung 10% ng Israel na yan ay babalik sa Panginoon. And so on and so forth. So, verse number 13, eto naman, from verse 13 to verse 17, makikita mo yung consistency ng plano ng Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kung ano siya noon, ganun siya ngayon. Verse 13, the consistency of God's plan. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. So, Lord, hindi pinapalampasan ng Diyos ang kasalanan. So, kahit na ikaw ay saved, lalo na kung ikaw ay saved at born again, kung ikaw ay nasa kasalanan, itutuwid ka talaga ng Diyos. He is of purer eyes than to behold evil. Hindi pinapalampasan ng Diyos ang kasalanan.
Wala siyang, walang favor ang Panginoon sa nagkakasala, gumagawa ng mali. Now, kung ikaw ay saved, iko-correct ka talaga ng Diyos dahil siyang Father na nagmamahal sa kanyang anak. Pero kung hindi ka saved, ang turing sa'yo ng Scriptures ay unsaved. You are, in the Scriptures, a bastard. Mabigat na word yon. That's a very heavy word. Ibig sabihin, wala kang tatay. So, ibig sabihin, sa mga unsaved, go on. Sige lang, magpatuloy kayo na mag-sin ng mag-sin ng mag-sin. Walang sasabihin sa iyo ang Panginoon. God will not deal with you. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, pag gumawa ka ng mali, mararamdaman mo sa isang nagmamahal na tatay yung palo. You understand that? Because thou art pure eyes unto behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously. That's look on Babylonia, because they deal so treacherously. And holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he, and makest men as the fishes of the sea. So ang Babylonia naman, humahakot sila ng mga bayan ng mga tao na parang mangingisda, as the creeping things that have no ruler over them. They taketh up all them with the angle, yung mga kagamitan niya ng pangingisda, and they catch them with their net, gather them when they're drag. Pag puno na yung net ng mga isda, ang tawag sa Bible doon, drag. Hindi drag na hinihila. No, drag means a net full of fish. Okay? Therefore they rejoice and are glad. They sacrifice unto their net and burn incense unto their drag, because by them their portion is fat and their meat is plenteous. False worship yan. Nagpapasalamat sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Shall they therefore empty their net and not spare continually to slay the nations? So, second question, Lord, papayagan mo ba yung Babylonia na magpatuloy ng ganyan din? And so, ngayon, sasagot ang Panginoon. Chapter 2, verse 1. Ito ngayon, yung maaasahan ng propeta. Verse number 1. Chapter 2, verse 1. I will stand upon my watch, sabi ni Habakkuk. So, aakyat ako sa watchtower. So, yung watchtower sa Bible, may sa lungsod, merong talagang gate, yung pasukan ng mga lungsod. May mga watchtower yan na kung saan aakyat yung mga gwardya, nagbabantay kung sinong papasok lalabas sa lungsod. So sabi ni Habakkuk, lagot ako, kay question ko ang Lord. Akyat na lang ako sa watchtower. Hintayin ko yung response ng Panginoon kasi sigurado papatayin niya ako sa ganitong question, Lord. Makapangyarihan ka ba? Naririnig mo ba kami? Meron ka bang kayang gawin? Ba't hindi mo gawin ngayon? Tapos, Babylonia? Lord, hindi mo ba alam kung gaano sila kasama? So, ini-educate ni Habakkuk si Jehovah, no? So, I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. So alam na ni Habakkuk, ire-reprove siya ng Panginoon. Alright? So nagpe-prepare na si Habakkuk. He's anticipating the Lord's answer. And verse 2, and the Lord answered me. Wow. So, we can be thankful for Habakkuk, even though theologically, biblically, we know we don't question God, but Habakkuk did. Ngayon, sinagot din siya ng Diyos. Kaya kung ikaw, i-question mo ang Lord, Lord, bakit? Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Lord, why? Ngayon, bibigyan na ng sagot ni Lord si Habakkuk at ganun din yung sagot ng Diyos sa atin na nagtatanong, why, Lord? So verse number 2, the Lord answered me and said, una sa lahat, write the vision.
and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. So Habakuk, una sa lahat, isulat mo yung mga nakikita mo. So, therefore, Habakuk is a pre-exilic prophet na ginamit ng Diyos para isulat niya yung mga pinakita sa kanya ng Diyos. Hulaan mo, anong aklat ang sinulat ni Habakuk na naglalaman sa mga pinakita sa kanya ng Diyos na naging kabigatan sa kanyang puso? Yes, exactly, the book of Habakkuk. So, ebidensya ito ng biblical preservation ng salita ng Diyos. So, merong biblical preservation ng Word of God sa kapanahunan ni Habakkuk. Is that correct? Alright? No? Meron? Okay. So, nasaan ngayon yung mga salita ng Diyos relevant sa vision na pinakita ng Diyos kay Habakkuk today? May kopya ka ba nun? Do you have it? Ha? Meron ka bang biblically, verbally preserved Word of God? Yes. Oh. Are you sure? Yes. Sigurado kayo? Yes. Oh. Saan? Ayun. Okay, so you have it, ha? Brother William, do you have the Word of God? Alright. So, yung King James Bible, pre-preserve niyan yung Word of God na binigay ng Panginoon kay Habakuk. So si Habakuk, it was a faithful prophet na sinulat niya yung vision na ipinakita sa kanya ng Diyos na naging kabigatan sa kanyang puso. At ngayon, iningatan niya ng Juda, ng Israel, sa kapanahunan niya, nung namatay siya, pinagpatuloy yan ni Daniel, mga anak, mga exilic prophets and so on. Iningatan niya nila Zechariah, nila Haggai. Tapos, nung sinarado ng Diyos yung revelation kay Malakay at binuksan niya kay John the Baptist, pinagpatuloy yan ni John the Baptist. Tapos, pinagpatuloy yan ng Panginoong Hesukristo, higit sa lahat, kasi sinabi ni Jesus Christ, yung mga words mo, Lord, na binigay sa akin, ay binigay ko sa aking mga alagad. At binigay ko sila ito sa kanila, at tinanggap nila ang mga ito. And so, yung words ng God, preserve yan sa New Testament ng mga churches. And so, kung meron kang kopya ngayon ng Habakuk, sa loob ng King James Bible, nandyan yung words of God. Amen. You understand that? Okay. So, ingatan ninyo yung mga Bible versions. Amen. Kasi, may mga versions ng Bible na tinatanggal nila yung mga words of God. Kaltas. And so on and so forth. Isa lang ang English Bible na taglay ang mga words of God today. That's our King James Bible. Yes, sir. Sa Tagalog, maraming malapit. Maraming malapit. Lalo na yung pinakamalapit na alam ko, yung salin na tinatawag na ang salita ng Diyos. Pero ito lang ay nasa Bagong Tipan. Tapos may mga verses pa sa Bagong Tipan na makikita mo yung impluwensya ng mga text critics na hindi linagay sa maayos na salin yung salita ng Diyos. So, hindi siya 100% accurate sa salita ng Diyos. Siguro siya ay 96%. So, pero wala pang Lumang Tipan. Kasi ang Lumang Tipan, mas mabigat yung pagsalin ng Lumang Tipan. At kahit sa modernong salin, meron ako mga modernong salin dito ginagamit ko pag kailangan ko ng bad object lesson. Sa Lumang Tipan, sa sobrang sama ng pagsalin, ay opposite yung linalagay kesa sa tama. So anyway, I'm just saying, the Lord answered me, write the vision. Isulat mo ito, Habakuk. And make it plain upon the tables. So yung
tables dito ay yung kagamitan ng pagsusulat. So these were clay tables, tablets, kumbaga. Tapos dinidikdik niya yung mga letters ng Hebrew characters. Tapos make it plain upon the tables. Tapos ipopost mo yung tables na yan sa poste, that he may run that readeth it. Yung magbabasa nito, anong gagawin niya pag nabasa niya? He will run. Why will you run if you read the Word of God? Kasi yung nakasulat doon ay nagsasabing gagamitin ng Diyos para wasakin ng Juda yung Babylonia. Kaya ikaw, kung matino ka, sinabi na ng Diyos, dadalhin niyo yung Babylonia para wasakin yung bayan, anong dapat mong gawin? Mag-stay ka sa bayan? Ha? You have an imminent warning from God concerning destruction. Are you gonna stay in town when you know the Word of God is true? No. Kung mananampalataya ka sa Word of God, pag nakita mo yung warning sa salita ng Diyos, ay, alis na tayo dito. Hindi, dito ako lumaki. Ito ang aking tahanan, ito ang aking bayan. Ito ang aking family. Nandito ako. I'm rooted here. Sabi ni Habakuk, darating daw yung Babylonia, yung mga Chaldeans. Sisirain niya tayo, wawasakin tayo kasi hahampasan tayo ng Diyos. Oh, kung believer ang nakabasa nito, anong gagawin niya? Run. Yung unbeliever, dito ako lumaki. Ito ang langit ko. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, hindi ako magre-repent. Hindi ako magbibilib. Dito ako. Oh, resistor. You are resisting the Word of God. So ngayon, sa church, kahit na mag-preach ka ng maigi ng gospel, meron talagang nakaupo dyan na rebelde talaga sa Panginoon. Hindi ako tatanggap sa Panginoon. Kahit nandito ako kasi lumaki ako dito. Kaya pagtapos na yung rapture, bahala ka na sa bahala ka na sa lahat dito. Yung mga properties na yun, sa'yo na. Ay, binibilin ko na lang sa'yo. Pagkatapos ng rapture, before rapture, property pa yan ng church natin. Huwag mong gagalawin. Okay? Pero pagkatapos ng rapture, uyuwi mo yung mga puan. That's yours. Ibenta mo ito sa may anong Facebook market, i-market mo yan. Kamahal-mahal yan. You can take flowers, candy. Basta pagkatapos ng rapture, sa'yo lahat. Kasi kakailanganin mo yan. 7 years ang dadaanin mo. Kasi nagmamatigas ka ngayon. At hindi ka saved. That he may run that readeth it, para maiwasan niya yung pagsakop ng Babylonia. So the Lord was merciful na pinakita ng Diyos yung message niya kay Habakuk para ma-warn ni Habakuk ang Juda. Hindi magre-repent ang Juda, pero may mga ilan na tao na tatakbo. Iiwasan nila itong judgment ng Panginoon. Verse 3, for the vision is yet for an appointed time. Hindi pa ngayon. 607 ngayon. Ang unang pagpasok ng Babylonia, 605, may 2 years pa. It's appointed naman. Talagang babagsak ang Babylonia, hindi lang ngayon. For the vision is yet for an appointed time, but at the end, it shall speak and not lie. Hindi ako nagsisinungaling, sabi ng Panginoon. Darating talaga ang judgment. Do you sense the urgency in the book of Habakkuk? Though it tarry, wait for it. Sige lang. Because it will surely come, and it will not tarry. What shall surely come?
The Babylonian war machine is coming. And it will not tarry. Hindi ito magtatagal. So 2 years later, kumatok si Nebuchadnezzar. Sinaround niya ang Jerusalem. Walang makakapasok, walang makakalabas. Isurrender ninyo yung mga anak ng mga prince at mga hari at ng mga judges. Yung mga matatalinong mga bata, ilabas nyo sila. Dadalhin namin yan sa Babylonia. Wait for it because it will surely come. Itong verse 2 ay inulit ni Apostol Paul. Sa missionary journey niya, nung nag-preach siya sa iba't ibang mga dako at nagtayo ng mga simbahang Baptist, si Paul ay binanggit niya yung verse number 3. Tingnan mo ang Acts chapter 13. Acts chapter 13. Acts chapter 13. So Paul used the same scripture when he preached in Antioch, Pisidia. And he started a church there, planted a church. This is the only kind of mission work that Paul knows to do, is church planting. He didn't go there to start a dentist ministry. He didn't go there to start a social ministry, feeding ministry. No. Paul was there to preach the gospel and plant a biblical Baptist church. And in that process, he used Habakkuk chapter 2, verse 3, in Acts chapter 13, verse 41. So, nangangaral siya. Let's take it to verse 38. Acts chapter 13, verse 38. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. So he's preaching to the Jews in a synagogue and preaching to them Jesus Christ. So Jesus is here to forgive you of your sins. Verse 39, and by him all that believe are justified from all things. Amen? So, nangangaral siya sa sinagoga ng mga Hudyo. Pinapangaralan niya si Jesus Christ. Pag sumampalataya ka kay Jesus Christ, ikaw ay gagawin niyang matwid. He will justify you from all things. From that which could not be justified by the law of Moses. Yung hindi magawa ng batas ni Moises, magagawa ni Jesus Christ yon para sa iyo. Ano yon, Brother Bill? Itutuwid ka ng Panginoon. He will justify you. Ipapawalang sala ka ng Diyos. Yan ang hindi kayang gawin ng batas ni Moses, kumbaga. Sinasabi ni Paul, sumampalataya ka kay Kristo, siya ang tagapagligtas, kumbaga. That's what he's saying. Verse number 40, beware, therefore, lest thou come upon you, which is spoken of in the prophets. Pero kayo, wina-warningan ko kayo. Baka mangyari yung sinasabi ng mga propeta sa inyo na nasusulat sa Lumang Tipan, verse 41. Behold, ye despisers, and wonder and perish, for I work a work in your days. That's Habakkuk chapter 1. A work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you. So, gagawa ako ng ways na hindi mo mapapaniwalaan. So, let's see. Habakkuk chapter 1 verse 5. Habakkuk chapter 1 verse 5. Behold ye among the heathen, and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days which ye will not believe, though it be told you. So, binanggit niya yung verse number 5. And so, ginamit ba ni Paul yung aklat ng Habakkuk? Yes or no? Yes. So, ginamit niya sa Acts. Report ni Dr. Luke, kasi kasama si Dr. Luke sa missions nila, na-observe ni Luke yon. Sabi ni Luke, ginamit ni Paul si Habakkuk. You understand that? So, how come Habakkuk is not our favorite book? Ba't kapag dating sa Bible, foreign yung Habakkuk sa atin? Pero si Paul, alam na alam niya yung Habakkuk chapter 1 verse 5. You understand what I'm saying? Are we Christians? Are we believers? Do we believe the Bible?
So, kailangan kung paano alam ni Paul yung aklat ng Habakuk, in-incorporate niya sa preaching niya. Ba't hindi natin gayahin? Ano yung alam natin patungkol sa Habakuk? Kung hindi tayo nag-preach nito, baka hindi mo alam, may Habakuk pala sa Bible. You understand what I'm saying? This is where Christians are today. Kung hindi mo basahin ang book ng Habakuk, baka sabihin mo, wala naman akong hindi na-gets sa salita ng Diyos. Wala naman nagkulang sa buhay ko, hindi ko alam ang Habakuk. That is a terrible attitude. You understand what I'm saying? And biblically speaking, Paul used the book of Habakkuk. So, that's not the only time he used Habakkuk. Ang Habakkuk ay naging basihan ng aklat niya sa Romans, sa Galatians, at saka sa Hebrews. Kaya alam natin, si Paul ang nagsulat ng Hebrews, siya lang ang ginamit niya, yung Habakkuk. And dito sa Acts 13, reni-reiterate ni Dr. Luke na ginamit na naman ni Paul ang Habakuk. Kailan ko ginamit yung book of Habakuk? Do I love the book of Habakkuk the way Paul loved the book of Habakkuk? Am I interested in the things of God? You see? So, last yung verse na 4, ito naman yung pananampalataya ng mga anak ng Diyos. God is calling us to exercise faith in the Lord. So, hindi natin nakikita ang kilos ng Diyos. Tila yung masasama o umuunlad yung mga masasama. Yung kailan kaya tatapusin ng Diyos yung mundo na ito na napakaswail, napaka-against, rebelde sa Panginoon. Verse number 4, Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. So, the soul which is lifted up, but his soul which is lifted up is not upright in him. Yung soul, yung tao na may pride, lifted up, is not upright in him. Yung tao na may pride ay hindi nasa matuwid. Hindi siya nasa tama. Pero, but, yung tao na matuwid, siya ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, yung faith ng tao ang instrument na ginagamit ng Diyos para siya ay maituwid, ma-justify. So, yan ngayon yung thesis na ginamit ni Paul para sa aklat niya sa justification, sa doktrina ng justification, which is the book of Romans. Okay? So, tingnan mo ang Romans chapter 1 verse 17. Romans chapter 1 verse 17. Heavy pala si Paul sa Habakuk. Ako, hindi. So, we need to correct that, no? So, Romans chapter 1 verse 17. Tingnan mo, ito ang thesis ni Paul sa buong aklat ng Romans. Exegeted from the book of Habakkuk. So, kinuha ni Paul yung tema niya from Old Testament Habakkuk. What I'm saying is, when you're a preacher, you preach the Word of God. You preach, hindi ako gigising. Never ako gigising. Ano kaya ang ipipreach ko sa mga tao ngayon? Ano? I wonder what I'm going to preach to God's people today. Yeah. Binigyan tayo ng 66 books. Pumili ka ng isa. Pag-aralan mo yan, at yan ang i-preach mo. Hindi yung, ayaw ko kasi ito eh. Habakuk. Ano kayang makukuha ko dyan? Habakuk. Wala naman nakakaalam ng book ng Habakuk eh. Yeah. So, yung mga men dito, you are
you will lead a home someday. You know, when you have family devotion, you know, when you're with your family, you're going to teach them the Word of God. You know, I wonder what I'm going to cover. What do I feel like talking about, you know? I don't care what you feel like talking about. God gave you Genesis to Revelation. Talk about that. You understand that? We're never gonna have ano yung mga Sundays ngayon? I'm not against Friend Sunday, you know, may mga friend. Bring your friend Sunday. Listen, you gotta bring your friend every Sunday. You understand that? Every Sunday is Friend Day. So I don't have to come up with this. I'm gonna come up. Next Sunday it'll be Firefighter Sunday. So if you have a bumbero friend, bring your bumbero friend. Because we're gonna have firefighting Sunday. You know, no, listen. I don't have time for innovation ng tao. Binigyan tayo ng 66 books ng Bible natin. Wala akong kalayaan na mag-preach ng gusto kong i-preach. Ang binigay sa atin ng Diyos, ito. Kaya ito ang pinag-aaralan natin. You understand that? Okay? Alright? So when you have your devotions at home, when you do your devotions at home, you don't get it from the Daily Bread. You don't get it from .com. You understand? You're not getting it. You want to get it from the Bible. You understand that? Okay? So, what part of the Bible? Pick one. You got 66 choices, and when you're done with that, you can move on to the next one. And then when you finish all 66 books, you can start all over again. Kasi ang totoo nito, ang salita ng Diyos ay inexhaustible. Kahit na mag-double doctorate ka na, hindi mo ma-expound ang salita ng Diyos. Dinesign ng Diyos yung langit para sa eternal learning of the Word of God. Hey, Brother Bill, pagdating ko sa langit, akala ko alam ko na lahat. Hindi ka nagbabasa. Tanungin mo yung mga kaluluwa sa Revelation na pinugutan ng ulo, ha? Pinugutan sila ng ulo, nasa langit na sila, kapiling ng Diyos, nagtatanong pa rin sa Diyos. Lord, kailan mo naman kami paghihigantihan, Lord, na pinugutan kami ng ulo dito sa lupa? Oh, kung alam ng mga kaluluwa lahat, bakit sila nagtatanong sa Diyos? Oh. Kaya huwag kayong magsabi, pag glorified na ako, lahat glory, I will know every. No, your knowledge is still limited. God designed heaven so we can learn about Him more and more until for all eternity. We will learn more and more about God. Amen. Kaya pag hindi ka sanay dito, na ayaw ko mag-learn ng more and more, tapos na, sawa na ako, 2 o'clock, uwi na, tulog na kami. Baka hindi ka ready. Kasi pagdating sa heaven, talagang magsasalita ng Hebrew ang Diyos. Ano? You think He speaks English? Basahin mo yung Bible. Pagdating sa Millennial Kingdom, isasaolin niya sa isang language, yung mundo. Ano yung language na yon? Kaya dapat mag-aaral na ng Hebrew ngayon. Preparation. Para pagdating sa millennial, hindi ka mahirapan ng konti. May advantage ka. Masasabi mo, ay, alam ko yung 22 alphabets. Oh, may advantage ka kahit pa paano. Yes. Oh. Marcia and William, they're studying Tagalog. Pero sabi ko, sayang lang yung oras niyo sa Tagalog. Mag-Hebrew kayo. Mag-Greek kayo, Hebrew, Aramaic. Yun. Yun ang i-master ninyo, Tagalog. Anong gagawin ng Tagalog sa inyo? Tagalog. Bahala kayo. Tagalog. Anyway.
So, Paul used Habakkuk as the thesis for the letter of justification. Tingnan mo, Romans 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, na isulat. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Habakkuk, isulat mo ito, sinulat ni Habakkuk. Available pa ba yung sinulat ni Habakkuk sa kapanahunan ni Paul? Yes, ginamit niya yon as basis. The just shall live by faith. So this is not a direct quote kasi sa Habakkuk, the just shall live by his faith. Pero this is a paraphrase na ginamit ni Paul na basihan ng kanyang letter to the Romans. So nag-expound ngayon siya patungkol sa faith na nagja-justify. Ngayon, basihan din yan ng Galatians chapter 3 verse 11. Tingnan mo ang Galatians chapter 3 verse 11. Lawak pala ng Habakkuk, akala ko Old Testament lang, Old Testament. Yung pala, foundation ng 3 letters ni Paul. Galatians chapter 3 verse 11. Galatians 3:11. But no man is justified by the law, in the sight of God it is evident, for the just shall live by faith. So nung kinokorek ni Paul yung theology ng Galatian Baptist Church kasi napunta sila sa mali, ginamit ni Paul yung Habakkuk para ituwid sila sa kanilang theological error na napasukan ng Baptist Church na yan, ng mga Baptist churches ng Galatia. Hindi lang pala isa ang church ng Galatia. Maraming mga churches ang Galatia region. So, anyway, he corrected them from the book of Habakkuk. And then, Hebrews chapter 10, verse 38. Hebrews 10:38. So, yung mga iba nagsasabi, hindi natin alam sino nagsulat ng book of Hebrews. Well, kung ginamit ni Paul yung Habakkuk sa Acts, sa Romans, sa Galatians, at siya lang ang gumagamit ng Book of Habakkuk, hulaan mo kung sino ang gumamit ng Book of Habakkuk sa Hebrews chapter 10, verse 38. Malamang, that would be Paul. Alright, so consistent siya. Where am I? Hebrews chapter 10, verse 38. Now, the just shall live by faith. Yun. So, yun. That's all Habakkuk-inspired words na binigay sa kanya ng Panginoon. So, Habakkuk, sabi ni Lord, hindi mo ba alam that just shall live by faith? So, Habakkuk, ikaw ba ay matuwid? Yes, Lord. Kung matuwid ka, mabubuhay ka sa pananampalataya mo. Habakkuk, may pananampalataya ka ba sa akin? Na alam ko yung ginagawa ko patungkol sa Judah at patungkol sa Babylonia? Siyempre, ang sagot ni Habakkuk, yes. Paano mo alam na may pananampalataya si Habakkuk kay Lord? How do you know that Habakkuk believed the Lord? How do you know it? Kasi inobey niya yung pagsusulat ng Book of Habakkuk. So, kung paano challenge ni Lord na sumampalataya si Habakkuk sa kanya, yan din ang challenge ni Lord sa atin ngayon. So, pansinin mo yung lipunan natin. Gumaganda ba yung lipunan natin? O pabulok ng pabulok? Ha? Are we improving or are we not improving? Okay, so yung iba sa inyo, tahimik. Baka akala nyo, we are getting better. We are not getting better. Palala ng palala ang kondisyon natin bilang tao. Sa post-World War II, pumasok ang napakadaming pagbabago sa lipunan. Isa doon yung culture wars na tinatawag ngayon. So ngayon, sabi ng marami, LGBTQ is okay. So, basahin mo yung Bible. Anong ginawa ng Panginoon sa Sodom and Gomorrah?
Ayan na, wala ka nang mahahanap sa Bible na magandang classic example kung anong isip ng Diyos patungkol sa LGBTQ. IA+. Dadagdagan pa yan, plus eh. Yung flag nila, rainbow. Pero lahat ng guhit, matuwid. Dapat baluktot yung mga guhit nila para consistent. Anyway, so are we getting better? Kamakailan lang, naglabas ang USA. Tanungin mo, ilang genders meron ng tao? Sabi ng mga sociologists ng USA, 82 ang genders. Sa Bible, hulaan mo kung ilan ang gender sa Bible. Malinaw sa Bible. Male and female. Male and female. Sa Bible, sabi ng Bible, honor thy father and thy mother. Eh ngayon, kung papayagan nila na mag-father, mother, mababiolate na naman ang scriptures. Honor thy father and thy father. Are we getting better? No, we're not getting better. Pero sa kalagitnaan ng ganitong klaseng mundo, tinatawag tayo ng Diyos. Kung ikaw ay matuwid, mabubuhay ka sa pananampalataya. Can we trust God even though we cannot see Him? Amen. Yes, we can. Yes, we can, and we should. Let's pray. Father in heaven, we recognize you, Lord, to be almighty and sovereign, even in the midst of a day and age that is antichrist and constantly getting worse. We see the injustice in our society. We see the inequity. We see how the poor are treated. We see how people are just mistreated, devalued, disrespected. It seems like the corrupt ones are just getting away with everything. But Father, we know better. We know that the just shall live by his faith. And Father, we want to affirm that we have faith in your plans, that even though things are dark now, that better days are coming because of our Lord and Savior, Jesus Christ. Help us to live for Him. Help us, Lord, to glorify Him so that when you come back, we have no shame or regrets for that day. Help us to trust in you in the middle of all our testings and trials like Habakkuk did. And we pray these things in Jesus' name. Amen and amen. Would